Pagpapatuloy ng pagbabahagi ng multo ng housemates. Mag-aral abroad? What if wala ako dito ngayon? Sana nag-aaral din ako sa abroad. Nag-aaral ako ng maayos sa maayos na university. Katulad ng sister ko. Ang hirap lang din kasi parang hirap din ako hanapin yung sarili ko from all the pressure also. Tsaka yung expectations ng mga tao. Hindi pa naman ako graduate ng senior high school. Yung ate ko, graduate na siya ng college. May sarili na siyang family. Kuya DJ, sobrang successful niya here in the industry, mom ko. Parang ako na lang yung wala pa akong nabibigay sa sarili ko or sa kanila. Yun siguro yung multo ko na lahat ng sarap sa buhay, tinake advantage ko. Masyado akong naging kampante. And now, gusto ko talagang, I really wanna reach my full potential. Kasi alam kong meron din ako maibubuga. Gusto ko din makilala. I wanna make a name for myself also. Ayoko lang na nasa shadow na lang ako lagi ng family ko. I also really want to show everyone na despite all the expectations and pressure, kaya mo pa rin, pwede ka pa rin gumawa ng sarili mong pangalan. You can still build your own path and make your own dreams come true. Honestly, now, hindi ko din in-expect na mapupunta ako dito sa PBB. Pero sobrang saya ko kasi somehow may maipagmamalaki na rin ako sa mga tao na ako, ito naman yung napagdaanan ko, ito naman yung achievement ko. And yeah, gusto ko lang sabihin sa inyo housemates and sa mga nanonood din na if may pangarap kayo, i-push nyo lang talaga kasi kahit takot kayo, kahit anong sabihin ng ibang tao, ituloy nyo lang. Kasi I believe everyone has a purpose in life. And I also believe that dreams aren't just meant to be dreams. They're meant to be lived. Actually, may nabasa rin ako na hindi maglalagay si God ng ganyang kalaking pangarap sa puso at isip nyo if He knows na you're not capable of making it real. Ang sumunod na si Rave, apektado agad sa haharaping multo. So, bata pa lang lola's boy na ako. Kasi yung parents ko, nag-separate sila when I was like 7 years old. Magkaklase sila, nursing, nabuntis si mama. So, alam ko nag-stop muna siya hanggat mag-grow ako ng konti. Ayun, nag-stop si papa ko para pag-aralin si mama ko. Nakapagtapos si mama, naging nurse, tapos nakapag-ibang bansa, tapos sumunod si papa, naiwan kami ni lola. Wala kami naging contact ni mama ng 7 years siguro. Yung gusto kong malaman okay, sige, busy ka. Tsaka pangarap mo yung ginagawa mo. Tsaka gusto mong i-enjoy since ngayon ka lang makakabawi sa sarili mo. Pero hinahanap ko kasi yung di ba minsan lang ako maging bata? Siguro 1 week para sa akin. Ayun, actually umuwi yung mama ko. So yun, na-meet ko siya. Pinagluto niya ako ng pancit canton. Yun. Sobrang sarap sa feeling na katabi ko siya natulog. Ayun, at umalis din siya. Ilang years na naman, siguro mga 3 years. Bumalik siya. Ngayon, may asawa na siya. At may kapatid na ako. Hindi niya sinabi sa akin na uuwi siya. Tapos, eto na yun, yung nakasulat na kasal. So, nakaka-chat ko yung mama ko noon, nagkaroon kami ng connection. Sinabi niya sa akin nakakasal siya. Months before pa. Tapos, yung lola, lolo at kapatid niya na tita ko, silang tatlo, pumunta silang Korea. Dahil ikakasal na yung mama ko. At hindi nila ako sinama.
Gusto ko lang makapunta doon. Maging happy para sa kanya. Wow, Ma. Na-achieve mo na yung buhay na gusto mo. Congratulations. Pero may question sa akin na bakit hindi mo ko sinama. Like, hindi naman ako magugulo. Wala naman akong gagawin masama. Pero noong bago yung kasal or after, nagkausap kami na pero hindi ko pinaparamdam na sobrang nasaktan ako sa nangyari. Dahil sinabi ko lang, Ma, I'm so proud of you. Dahil nahanap mo na yung para sa'yo. Kasi kahit ganun, hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Pero parang sabi niya sa akin, di na ata sila uuwi ng Pinas. So, nasa isip ko, every time na sinasabi niya, hindi na siya uuwi, parang, Ma, minahal mo ba talaga ako? Parang ganun na yung nagiging question ko minsan eh. Pinakatumatak sa akin ng mga life experience ko na to is kapag nagkapamilya ako, yun ang hindi kong gagawin sa kanila, sa mga anak ko. Like, habang bata sila, papanoorin ko silang lumaki. Mapadama ko sa inyo na mahal ko kayo. At binavalue ko kayo as anak ko. So, yun yung main takeaway ko sa mga nangyari sa buhay ko.